Good day! Ang lesson natin ngayon ay mayroong pamagat na buhay siya. Alam niyo mga kapatid at mga kaibigan, kilala ang bansang Egypt sa kasaysayan dahil sa mga hari nila noong mga unang panahon. At alam niyo, itong mga taga-Ehiptong ito ay naniniwala sila na pagdating ng panahon ay mabubuhay yung mga namatay sa kanila, especially yung mga hari nila. Kaya nga dahil sa paniniwalang ito, ay inaayos nila yung mga labi o yung mga bangkay ng mga hari ng maayos at pinre-preserve nila yung kanilang mga katawan na parang halos napapanatili yung sariwang katawan nito sa mahabang panahon. At katabi din ng mga hari o yung mga makapangyarihang tao sa kanilang bangkay yung kanilang mga kayamanan. Ginagawa nila yung preservation na yun dahil naniniwala sila na one day muling mabubuhay yung mga hari o yung mga katawan na iyon. Pero ganoon pa man, sa matagal na panahon na kanilang mga ginagawa ang mga bagay na iyon, ay wala ni isa man sa kanila ang muling nabuhay. Anumang pilit na gawin nila para buhayin ang kanilang mga kilalang tao, ay wala pa ring saysay. Ngunit si Jesus na namatay sa krus at inilibing ay muling nabuhay sa ikatlong araw at kahit kailan ay hindi na namatay pa. Buhay siya ngayon at magpakailanman. So, ano ang kahulugan ng muling pagkabuhay ni Jesus para sa atin na mga sumasampalataya sa Kanya? Mayroong kwento doon sa may Biblia na kung saan ito ay tunay na nangyari sa kasaysayan at nirecord ito sa Biblia. Kung maaalala ninyo ay nasa ministry noon si Jesus. Tapos mayroong nagbalita sa kanya na si Lazarus daw ay mayroong malubhang sakit. So itong si Jesus ay hindi pa rin siya nagpunta doon kila Lazarus. Bagkus naghintay pa siya ng ilang araw and then nung bumalik sila, 4 na araw nang nakalibing si Lazarus. Ngayon, sinalubong siya ng mga kapatid ni Lazarus na si Martha at si Mary. So sinabi ni Jesus kay Martha na huwag kang mag-alala, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Sabi naman ni Martha kay Jesus, alam ko po, Panginoon, na muli siyang mabubuhay pagdating ng panahon sa araw ng muling pagkabuhay ng mga patay. At sabi ni Jesus, ako ang bumubuhay sa mga patay, at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit siya ay mamatay, ay muling mabubuhay. Ang sinumang nabubuhay na sumasampalataya sa akin, ay hindi na mamamatay. Naniniwala ka ba dito, Martha? Tapos sumagot si Martha ng, Opo, Panginoon, nananampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na hinihintay namin na darating dito sa mundo. Makikita natin dito sa istoryang ito na si Martha, so sa kanyang isipan, ito ay yung panahon na kung saan sa mga huling araw na. Pero dito sa istoryang ito, gustong ipakita ni Jesus na siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat at totoo ang kanyang sinasabi. Kaya nga kung mababasa natin yung istorya na ito, ay literal na muling binuhay ng ating Panginoon si Lazarus. Matatagpuan natin ang istorya na ito sa John chapter 11. So literal na binuhay ng ating Panginoon si Lazarus. Diba kung babalik tayo, nasa ministry sila, sinabi na may sakit si Lazarus, pero hindi pa rin bumalik si Jesus at pinahintulutan niya pa o hinayaan niya pa na si Lazarus ay mamatay tapos ay ilibing. And then after that, nung sila ay pumunta na doon kila Lazarus, nasa libingan na siya, napakaraming tao, pero alam niyo ba, inutusan ni Jesus si Lazarus na siya ay bumangon. At sa pagkakataon na yon ay muling nabuhay si Lazarus. Ipinapakita ni Jesus na siya ang may kapangyarihan ng ating mga buhay. Pero syempre sa istorya nito, bagamat muling nabuhay si Lazarus, syempre dumating din yung panahon na siya ay namatay ulit at inilibing. Pero ang buhay ni Jesus noong siya ay namatay, siya ay inilibing,
Makalipas ang 3 araw, siya ay muling nabuhay. Makikita naman natin ito sa John chapter 20. 'Di ba? Noong mga panahon na yon ay yung mga babae, madaling araw sila Mary Magdalene ay nagpunta doon sa may libingan ni Jesus. Pero wala silang nakitang katawan bangkay ni Jesus. So ngayon, titingnan natin kung bakit nga ba kasi o ano ba yung importance o significance ng muling pagkabuhay ni Jesus. Basahin natin sa 1 Corinthians 15:20-23. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling nabuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Nakita natin yon? Ang isa sa dahilan kung bakit muling nabuhay si Jesus ay ito ay ebidensya na pagdating ng panahon, ang mga mananampalataya talaga ay talagang muling mabubuhay. So, ibig sabihin, kahit mamatay tayo sa mundong ito, at kahit yung mga taong mga nailibing na doon sa may sementeryo, pagdating ng panahon sa muling pagbabalik ni Jesus, sila ay mga mabubuhay at bibigyan din sila ng mga tinatawag nating na glorified body. Katulad ni Jesus na muli siyang nabuhay, 'di ba? Nagkaroon siya ng katawan na kung saan hindi na mamamatay. Ganoon din yung mangyayari sa ating mga nananampalataya kay Jesus. Na muli tayong bubuhayin katulad ni Jesus at mabubuhay din tayo ng walang hanggan. Ituloy natin ang bersikulo. Sapagkat kung paanong dumating ang kamatayan sa sangkatauhan sa pamamagitan ng isang tao na si Adan, sa pamamagitan din ng isang tao na si Kristo ay dumating ang muling pagkabuhay. So dito nakita naman natin yung contrast o yung paghahambing, paghahalintulad na kung saan, 'di ba, kasi si Adan ay nagkasala at gaya nga ng mga na-lesson natin, ang kasalanan ni Adan ay nagdulot ng 3 kamatayan. 'Di ba? Yung una, yung spiritual death, pangalawa, yung physical death, at yung pangatlo ay yung eternal death, yung impending eternal death dahil sa kasalanan. So yung mga tao dahil sa ating mga kasalanan, mararanasan natin lahat ng iyon, including yung pangatlo, ang pinakamatindi, yung eternal death sa impyerno. Pero dahil muling nabuhay si Jesus, yung pangatlo na yon, yung eternal death na kamatayan, ay hindi na mararanasan ng mga nananampalataya kay Jesus. Kaya nga yung pangatlo na yon ay na-cancel na noong tayo ay sumampalataya kay Jesus. Sa pamamagitan ni Adan, tayo ay namatay, pero sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay muli ding mabubuhay. Hindi na tayo mamamatay sa walang hanggang kamatayan, kundi tayo ay muling mabubuhay para sa buhay na walang hanggan. Gaya ng sinabi niya ulit sa sumunod na verse, sapagkat kung paanong ang lahat ng tao ay mamamatay dahil sa kaugnayan nila kay Adan, gayon din naman dahil sa ating kaugnayan kay Kristo, tayong lahat ay mabubuhay. Ngunit ang muling pagkabuhay ay may kanya-kanyang takdang panahon. Unang nabuhay si Kristo at sa pagbalik niya dito sa mundo, ang kanyang mga tao naman ang bubuhayin. Dito makikita nga natin na sa second coming ni Jesus, tayong lahat ay mabubuhay either para sa buhay na walang hanggan o para sa walang hanggang kamatayan. So kung tayo ay nananampalataya kay Jesus, mabubuhay din tayo sa buhay na walang hanggan dahil siya ay muling nabuhay at nananatili siyang buhay hanggang ngayon at magpakailanman. Gaya nga ng sabi natin kanina, tayong mga mananampalataya ay magkakaroon ng panibagong katawan pagdating ng panahon. Basahin natin sa 1 Corinthians 15:42-44 at 48-49. Sa muling pagkabuhay ng mga patay, ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit kapag ito'y muling binuhay, hindi na ito mabubulok kailanman. Ang katawang inilibing ay pangit at mahina, ngunit kapag ito'y muling binuhay, ito'y maganda na at malakas.
Ang katawang inilibing ay makalupa, ngunit kapag ito'y muling binuhay, ito'y makalangit na. Sapagkat kung mayroong katawang makalupa, ay mayroon din namang katawang makalangit. Ang katawang panlupa ay katulad ng nagmula sa lupa, ang katawang panlangit ay katulad ng nagmula sa langit. Kaya kung paanong tayo ngayon ay katulad ni Adan na nagmula sa lupa, tayo rin ay magiging katulad ni Kristo na nagmula sa langit. So, ganoon yung kahalagahan kung bakit muling nabuhay si Jesus. Para ipakita sa atin na tayong mga mananampalataya ay mayroon tayong pag-asa sa walang hanggan. Muling binuhay si Jesus para tayo ay gawing matuwid sa harapan ng Diyos at upang magkaroon ng katiyakan ang ating muling pagkabuhay. Di ba ganun naman yun? Maniniwala ka ba kung walang ebidensya? Siyempre, hindi. Pero dahil mayroon tayong ebidensya na totoo si Jesus at totoo ang muling pagkabuhay na kayang patunayan ng kasaysayan, historically, ay mararanasan din natin yung ganoong klaseng muling pagkabuhay. Ang katotohanan na si Jesus ay muling nabuhay, ito ay nagpapakita na totoo rin ang mga ipinapangaral natin. Sabi pa nga ni Pablo ay, kung hindi totoo ang muling pagkabuhay, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Pero dahil totoo ang muling pagkabuhay, tayo ang pinaka-masaya dapat, tayo ang pinaka-malaking assurance, pinaka-malaking pag-asa sa ating pananampalataya dahil totoo ang muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya ang ating pananampalataya kay Jesus ay hindi sayang. Hindi ito worthless at wasteless, kundi ito ang pinaka-mahalaga at pinaka-nagbibigay ng pag-asa para sa ating mga mananampalataya kay Jesus. Kasi alam mo yun, sa kabila ng mga pagsubok, ng mga pain, ng mga heartaches, ng mga sakit, ng mga disease, sa kabila ng lahat ng problema na nararanasan natin sa ating mundong ito, darating ang panahon na muli tayong bubuhayin eternally at mawawala na ang lahat ng iyon. Wala nang sakit, wala nang pag-iyak, wala nang pighati, wala nang mga problema, kundi walang hanggang kasiyahan na lang kasama ang ating Panginoong Jesucristo at kasama ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Hindi ba napakasaya at napaka-comforting na isipin yung bagay na yun? That one day, we will be with Christ, we will be with God for all eternity. And we have assurance for that dahil si Jesus ay muling nabuhay.